Hi mga ka-chararats! Hello, hello! Nagbabalik na naman ng inyong chararats. Ang charat na pinakamaganda sa lahat ng chararats. Yun nga. After 3 decades at eto nga, nagbabalik na naman ako at nag-upload na naman ng video. Sana naman ay na-miss niyo ako sa ganitong paraan. Ano? Ayun nga, at kami na kuya ko ay pumunta din sa sementeryo sa GMA Cavite para dalawin ng aming tatay. Mahirap na bakasyon ang dumalo sa amin. Hindi ko kakayanin yun, girl. So eto nga, natutuwa ako dito sa itsura ng sementeryo ngayon dahil nung huling punta ko dito, kailangan mo pang matabas at parang masosoko ka pa bago mo pa makita ang puntod ng iyong pamilya. At eto nga, may pahagdan effects pa sila sa aming paglalakad na ere. Ako'y natutuwa sa aking mga nakikita dahil ang laki talaga na improvement ng sementeryong ito. So yun nga, habang kami naglalakad ay dami-dami kong chika-chika sa kuya ko. Sabi ko, napunta ka dito mag-isa, hindi ba nakakatakot? Kasi that time, nung nasa Taiwan ako, last 2019 kasi nung mawala yung tatay ko. And then yun nga, simula nung mawala yung tatay ko, ang kuya ko kahit galing sa work, basta may free time siya, napunta siya dito sa tatay ko, binibisita niya, yun. Ang kakatuwa lang sa kanya kasi kahit mag-isa siya pinupuntahan niya, di ba? Yun nga, ang tatay ko kasi hindi namin siya nakasama ever since and nagkaroon siya ng another family. Siyempre, ang tatay ko kailangan ay nag-aano yan ng lahi. Kaya yun, ito ng lahi namin. Pagpasensya nyo na kung ganito lang itsura namin na kuya ko. Siyempre, habulin din naman yan na kahit paano. Habulin ng mga aso. So, ito nga, ang sementeryo nila dito. Yan, mga apartment yan. Yung mga pamilya na dito pa nilalagay pag hindi pa nila napapalipat to sa memorial, ganyan. So, ito nga, natatay ko nakakatuwa at pang-apat na palapag. Talaga naman napakayaman pala na tatay kong ere. May pa-building effects. Ayan, diba? 1, 2, 3, pang-apat ang tatay ko diyan. Habang nga nagbibideo, ang kuya ko naman naghahanda na. Akala ko may magluluto siya ng ulam. Ang tatay ko naman ang kanyang paghahandaan. Ang kandila ay nilagay sa lata ng spam. Social, wala ka. Ang tatay ko naka-spam na, naka-4th floor pa. Ganyan dapat ang tatay. Kahit wala na, mayaman pa din. At eto nga, ang mga batang ere amin ni lolo ko. Akala ko naman itutulong sa amin ng parilaang. Yung pala ang tawag din ng aking kuya ay mga batang 20 boys. Kasi nga daw, hindi pwedeng yung pagkatutulong sa iyo ay kailangan meron ka bang bibigay sa kanilang 20. Pag nabigyan mo ng pera, ayun, tsaka kala ang tutulungan. So eto nga, ang kuya ko nga ay tinan mo, pwede na siyang akyat bahay gang. Dati po talaga trabaho na kuya ko yun. Joke lang. Ayan nga, buwis buhay bago pa maihatid ang kandila doon sa 4th floor. Ang tatay ko naman, di malang nagpalagay ng elevator din nang hindi nahihirapan ng kuya ko sa pag-akyat. Eto nga, at nailagay na ang kuya ko doon ng kandila doon sa taas. At kuya ko, tinan nyo naman na kuya ko, may imot-imot pa din mag-imot-imot pa talaga siya din Tapos ako nakikipagtsikahan dito sa dalawang batang are. Ayun nga, maikwento ko nga laang, kami dalawa ng kuya ko ay originally ay anak ng tatay at nanay ko. Siyempre, silang dalawa at kadalawa lang kaming, tatlo kami na bunga na kanilang pagmamahala nung araw. Siyempre, pangatlo, wala na. Kaya eto, pinalad na buhay at pangalawa ako. At dadalawa nga kaming nabuhay dito sa mundo. Ayun nga, baby pa lang, hindi na namin kasama ang tatay namin. Dahil kagwapuhan ng tatay ko, Mala Fernando po Jr. ang itsura nung araw. Kaya ito, ang akala niya sarili niya ay Muslim. Kaya yan nagpalaganap ng magandang balita. Hindi pala magandang balita, magandang lahi ang ikinalat niya. Kung nalalaman niyo lang, kami pong magkakapatid ay nasa 20 mahigit sa side ng tatay ko. Huwag ka magulat. Hindi ako nagulat sa ganung paraan dahil ang pogi talaga ng tatay ko nung araw. Walang joke yun, promise. Kamukha talaga siya ni FPJ. And then, nung tumanda na siya, kamukha na siya ni... Sino itong bilyar? Yung nagbibilyar?
Si Efren Bata Reyes, sabi ko sa inyo, ay, nung unang kita ko kay Efren Bata Reyes doon sa TV, ay, sabi ko sa inyo, bigla ko tinawagan ng tatay, ang mami ko, sabi ko, mami, ang ama ay nasa TV, ay, nung makita ng mami ang ama doon sa TV, ay, sabi, ay, tunay nga, kala naman namin, ang tatay ko naman ay nagbibilyar na, yun pala ay nagdadrive ng jeep, iyon nga, natutuwa lang ako kasi kahit papano bago ako umalis papuntang Taiwan nakasama ko ang tatay ko, and yun nga na-request ko yun sa kanya na sabi ko kahit man lang saglit pumunta ka sa bahay kasi alam nyo ba kapag ang mga magulang nag-separate or separated ganyan or naghiwalay walang kinalaman ng mga bata. Dahil never naman kami tinuruan ng mami ko na magalit sa tatay ko. Kung ng babae man siya yun eh. Wala tayong magagawa, diba? Anak lang tayo. Pero, kahit anak tayo, syempre, for the sake of buo ang family, kailangan, mapanatili pa rin natin yung love sa family, diba? So, wala na tayong magagawa. Kung nagkasawa na sila, ayaw na nila. Ang importante, walang galit yung anak sa magulang. So yun, never naman kami tinuruan ng mami ko noon. Kaya nung high school ako, malaya naman ako nakakapunta doon sa family ng tatay ko, doon sa madrasa ko, sa mga kapatid ko doon. So dinadalo ko sila dati nung high school ako. Napatigil na lang siya nung ako ay napabisi na, nagtatrabaho, ganyan. And kahit papano, nakaka-chat ko naman yung iba kong kapatid dyan. Iyon, maganda naman yung relationship namin ng mga kapatid ko sa labas. And thank you kasi kahit papano naging ate ako ganyan kasi akala ko ako na lang yung bunso sa aming kapatid. And yun, sa dami namin magkakapatid, sa totoo lang hindi ko sila nakikita lahat. And last 20 kung hindi ako nagkakamali, last 2013 something, ewan, basta nakalimutan ko na nag 60 years old ang tatay ko. Alam nyo ba na ang wish lang niya makita niya yung mga anak niya. And yun, nakita naman niya yung iba niyang anak. Hindi lang namin nakita yung iba kasi nga napakalalayo ng lugar, ganyan. And nakakatuwa lang kasi yung ibang kapatid namin nakita ko, yun nga, ang liliit pa nila. Tapos, ang kuya ko nga pala ay kamukha ng tatay ko yan. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi pagkakaila. Kasi ako na, kamukha kasi ako nila din lustre. Kaya, nagdadalawang isip, baka mamaya kasi ampun talaga ako sa amin. Kaya hindi ko alam kung tunay ba kami magkapatid na kuya ko. Char! Kain muna kami na kuya. Bye!